Kahapon, mula nung nagbitiw sa gabinete ang vice-presidente, nag-cross muli ang landas nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nangyari ito sa meeting ng LEDAC o ng Legislative Executive Development Advisory Council. May report si Joseph Moro. Magkatapat sina Pangulong Duterte at Vice President Leni Robredo sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Lupon ng tagapayo ng Pangulo ang LEDAC at isa sa 20 miyembro nito ay ang Vice Presidente. Ito ang unang beses nagkaharap ulit ang Pangulo at ang Vice Presidente matapos mag-resign ni Robredo bilang Chairman ng HUD-C o Housing and Urban Development Coordinating Council. Kasunod yan ang abiso ng Pangulo kay Robredo noong Disyembre na huwag na raw itong umattend ng mga cabinet meeting dahil sa pagdalo raw ng Vice Presidente sa mga rally laban kay Duterte, bagay na pinabulaanan ni Robredo. Maggunit ang binawi rin ng Malacanang ang imbitasyon nito kay Robredo na dumalo sa taunang Vandenur na inihahanda ng Pangulo para sa diplomatic community. Like I said, everybody's inclusive and smiling. Pero nitong LEDAC meeting, biniro daw ulit ng Pangulo si Robredo tungkol sa tuhod nito, isang birong dati nang hindi nagustuhan ni Robredo. Again, he made some passing reference that it was a humorous reference, and I think the President really, the Vice President understood the context this time. It's a design reference to hindi nagli-labor. Hindi nagtatrabaho? Hindi naman player. Ilan sa mga napag-usapan sa LEDAC ay ang posibleng hindi pagsasagawa ng barangay elections, tax reforms at iba pa. Sa ngayon ay naghahanay lamang daw ang House at Senate ng mga panukalang batas. Mukhang mapapadalas ang pag-cruise ng landas ni Pangulong Duterte at ni Vice President Robredo dahil gusto rin ng Pangulo na gawing mas madalas ang pulong ng LEDAC, isang beses kada 3 buwan. Do you think all is well and sir with the President and the Vice? Everybody is mature about these things. Joseph Morong, Gemini News. Itinanggi ng Embahada ng Estados Unidos na nagsimula ng maglagak ng mga armas ang mga Amerikano sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Taliwas yan sa sinabi kamakailan ni Pangulong Duterte. Sinabi rin ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas na walang anumang ginagawang ikangay weapons depot ang mga Amerikano dito. Pero ayon sa Malacanang, pinaninindigan ng Pangulo ang kanyang pahayag. Nakatutok si Bernadette Reyes. Walang permanenteng depot ang Amerika sa kahit anong lugar sa bansa kung saan daw ina-unload ngayon ng mga armas ng US. Pagtitiyak yan mismo ni US Ambassador to the Philippines. Malamang mali raw ang impormasyon na nakarating sa Pangulo. Senior Filipino military leaders clarified that the United States is not building any weapons depot anywhere in the Philippines. So I think perhaps some misinformation was given to the President. Ang pahayag ni Ambassador Kim ay reaksyon sa sinabi ng Pangulong Duterte noong linggo na nag-unload na raw ang Amerika ng mga armas sa Cagayan de Oro, Palawan at Pampanga. Magsiserve raw siya ng notice sa Amerika na itigil ito dahil di niya papayagan. Labag daw ito sa Visiting Forces Agreement na nagsasabing di pwede magkaroon ng permanent facilities ang Amerika sa bansa. I am serving notice to the armed forces of the United States. Do not do it. I will not allow it. Kamakailan, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na uumpisahan na ang pagtatayo ng mga structures ng Amerika, tulad ng mga barracks at runway alinsunod sa 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng EDCA, pansamantalang pwedeng ilagak ng Amerika sa ilang piling lugar sa bansa ang mga kagamitan nila, tulad ng mga aircraft at mga tropa bilang bahagi ng kanilang rotational deployment. Ayaw magbigay ng pahayag ang DFA, nagsalita na raw ang Armed Forces of the Philippines. Ayon naman sa AFP, wala silang makumpirmang anumang construction ng mga permanent depot. Yung pag-iimbak ay hindi natin papayagan. Kasi tayo naman dapat na nararapat na magkaroon ng mga imbakan na ganito para sa national defense natin. At kung sakaling may iimbak man, sa atin ito. Pero ang palasyo, pinanindigan ang pahayag ng Pangulo. I cannot tell you that, but he seems to be privy to some sort of information. Ayon naman sa dating ambassador sa Amerika na si Jose Cuisia, posibleng mali ang naibulong kay Duterte ukol sa isyong ito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa harap ng mga nanumpang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, ipinahayag ni Pangulong Duterte ang kanyang pagkadismaya sa mga pulis. Tinukoy ng Pangulo ang pagkakatawid ng ilang pulis sa G.I.C.J. kidnap slay case.
Inatasan niya si Presidential Chief Legal Advisor Salvador Panelo na magtungo sa Korea para ipaabot ang formal na paghingi ng paumanhin sa nangyari. I had to explain again and again. I had to apologize almost to every Korean who would come here, to the ambassador. At masakit daw sa kanila is talagang yung flushing sa down the drain sa toilet bowl. Muli rin iginiit ng Pangulo na kailangan munang i-reorganisa o balasahin ang buong organisasyon ng PNP. No policeman in this country anywhere is allowed to enforce laws related to the drug. Emosyonal si Anti-Money Laundering Council Executive Director Julia Abad sa kanyang huling araw sa pwesto. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Banks and Finance si Abad kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng Anti-Money Laundering Act. Sabi ni Abad, sarili niyang desisyon ang pag-alis dahil ito raw ang makabubuti para sa ahensya. Nangilid ang luha ni Abad na 10 taong nanilbihan sa AMLC. Matatanda ang sinabihan ni Pangulong Duterte ang mga opisyal ng AMLC at Bangko Sentral ng Pilipinas na magbitiw dahil sa hindi umano pakikipagtulungan sa NBI at hindi pag-imbestiga sa alegasyong may milyon-milyong piso sa bank account ni Digong. We're saddened by yung mga things that are being said against Damlac. So, yun lang, medyo it's quite unfortunate that some people would say things like that against Amlac. So probably they just have misimpression of what Amlac has been doing. Sinampahan ng reklamo ng isang commuters group ang isang bus driver na nag-counterflow at nakipagmatigasan pa sa nanita sa kanyang traffic enforcer. Sa Makati naman, ang traffic enforcer na sagasa ng jeep na wala rin sa tamang lane. May report si Dano Tingkulko. Nag-counterflow ng araw, nakipagmatigasan pa ang bus driver na ito sa kahabaan ng Regalado Avenue sa Fairview, Quezon City. So ako pa may kasalanan, galit pa siya sa akin. Sa videong ito, nakuha ng motoristang si Christoph Ginto, makikita ang mistulang paghihintayan nila ng bus driver kung sino ang unang bibigay at aalis sa lane. Matapos ang 2 minuto, dumating ang isang traffic enforcer. Kumabig naman pakanan ang bus driver. Pero muntik pa niyang mabangga ang isa pang sasakyan. O diba? Ano masasabi ka, babae? Yan. Siya pa, galit. Ano? Ako mali? Ako mali? Ano? Pati ka may guwit! Ako mali? Galit ka sa akin? Galit pa siya sa akin? Pati ka may guwit! Nasa ka! Hanggang sa pati ang traffic enforcer, napagpuntunan na ng galit. Kapag hindi mo kinikita niyan, boss, huliin mo yan, parang ano ha? Yun ha? Hindi, pakihuli lang. Ikaw ang nandiyan eh, huliin mo yan. Pero ang bus driver tumangging magbigay ng lisensya. Pare, naka-uniforme ka! Naka-uniforme ka, pagkinain mo yung ano. Pinangkapan niyang tumakas. Oo. Sige! Tumakas ka! Ay, kita ko nito, kasalanan mo. Oo. Ay, lisensya mo. Ay, lisensya mo. Sige mo yung lisensya mo. Bahala ko nito. O bakit kasalanan ko? Kasalanan ko! Hindi pa nakontento ang bus driver at naglabas pa ng tubo. Yan! Mananakit pa! Nagsampa na ng reklamo sa LTFRB ang Commuter Safety and Protection Incorporated laban sa Rainbow Express Bus Company. Sa ginawa niya, nag-issue kami dated today, 2017, show cause order directing yung operator ng Rainbow Bus Incorporated as well as yung driver to come for a hearing dito sa LTFRB on February 15, 9 a.m. to explain bakit yung prangkisa niya hindi dapat masuspinde. Wala naman ang mismong bus driver nang puntahan ng GMA News ang opisina ng bus line sa Caloocan City. Wala rin sa tamang lane ang jeep na ito na nakunan sa CCTV sa may kanto ng GP Rizal at Buting sa Makati. Magle-left turn sana siya pero nasagasaan niya ang nakabantay na traffic enforcer. Sa lakas ng pagkabangga, tumalsik pa ito mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko lang sinasadya sir. Sa pamilya niya o. Sana po. Sorry po. Pasensya na. Swerte namang hindi nagtamo ng injury ang traffic enforcer na si Aldrico Combes. Ang gusto nga na mangyari ng kapatid ko is bigyan niya ng leksyon para naman madala naman yung driver. Dinakip ang jeepney driver kasunod ng insidente. Talagang nakapwesto na siya doon. Kasi nga dahil
kakaliwa, marami yung bukas na papuntang pakaliwa eh. So parang siya mismo nag-adjust sarili niya para hindi siya na maiwasan yung ganung aksidente. Siguro, sa iba nakatingin yung driver, dahil ang layo pa lang talagang andun eh, kita-kita mo sa video, talagang hindi na iwasan. Panawagan naman ng Commuter Safety and Protection Incorporated sa mga operator, disiplinahin ang kanilang mga driver. Hindi rin daw dapat konsentihin ang mga paglabag sa batas trapiko. Kasunod nito, nagpahayag ng suporta ang grupo sa panukalang pagkakaroon ng jeepney stop para mas madisiplina hindi lang mga tsuper, kundi maging mga commuter. Nakakamatay din yan, hindi pagsunod sa kung saan ka dapat sumakay at bumaba kasi ang nangyayari dyan, umaandar pa yung sasakyan, pilit mo nang gustong bumaba. Panawagan na sa mga pasahero na dapat matuto tayo na sumakay at bumaba dun sa tamang loading and unloading zone lang. Danotin ko, GMA News. Nagsimula na ang debate sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa muling pagbuhay sa death penalty. Si House Justice Panel Chairperson Reynaldo Umali ang sponsor ng bill para sa second reading sa plenary session. Una rito ay inaprobahan ng komite ang bill noong December 7, 2016 para ibalik ang parusang kamatayan sa 21 heinous crimes. Mabilis na naipasa ang House bill kung saan ang mayorya ay kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte. Si House Speaker Pantaleon Alvarez ang principal author ng death penalty bill. Umaasa naman si Umali na susuportahan ng mga pro-death penalty lawmakers tulad ni Deputy Speaker Ferdinand Castro at Justice Panel Vice Chairperson Vicente Veloso na dedepensa sila sa floor debate. Nais ng House Speaker na maipasa ito sa final reading noong December 2016 pero napagkasundo ang i-extend ang debate ngayong taon. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na may karampatang legal na tulong para sa mga overseas Filipino worker na nakakulong sa iba't ibang bansa. Ayon sa DFA, may sapat na pondo ang pamahalaan para tulungan ang mga ito. May ulat si Dayan Queret. 4 na taon nang nakakulong sa Riyadh ang anak ni Nanay Edita Dakanay. Giit ni Nanay Edita, inosente ang kanyang anak na si Rose at patuloy ang paghingi nito ng tulong sa gobyerno para mabigyan ng legal assistance ang kanyang anak. Sana wala nang sumunod sa kaso ni Jakatia Pawa. Yan tulong ang mga OFW, lalong-lalo na po yung anak ko. Kabilang si Nanay Edita sa grupong Migrante International na nagprotesta sa harap ng Department of Foreign Affairs o DFA upang humingi ng hustisya para sa mga convicted OFW sa death row at mga lampag para sa agaran at komprehensibong legal assistance para sa kanilang mga kaanak na nakakulong sa ibang bansa. Sagutin sana yung mga inihapag naming mga panawagan para po tuluyan ng matigil itong mga pagbitay sa mga kababayan nating walang kasalanan. Sagot ng DFA, partikular ang Office of Migrant Workers Affairs o OMWA, may karampatang legal na tulong para sa mga apektadong OFWs. We have lawyers all over the world just to take a look at these death cases and precisely to see the angles, the nuances of the cases where we can probably have a good defense. And precisely the fact that Pao was executed, we would like to see how the cases will unfold. Paliwanag pa ng DFA, sapat ang 100 milyong pondo nito para sa legal assistance. Posible pa aniya itong taasan dahil bukas ang kongreso na ito ay dagdagan. We can guarantee that we have lawyers all the way to the Supreme Court of any country. We can guarantee the decision of the judge, but all the measures we can do to influence the judge to give us this positive outcome will be done. We will guarantee that all negotiations for the forgiveness will be made, kung convicted na if ever. Sa tala ng DFA, nasa halos 70 kaso na ng Pinoy OFWs ang nahatulan ng death penalty kung saan 41 rito ay nasa bansang Malaysia at may kaugnay na drug offenses. Maalala nitong January 25 ay nabitay sa Kuwait ang isang Pinay OFW na si Jakatia Pawa. Para sa PTV News, Dayan Queret. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,